Abba Father, we adore you. Abba Father, we adore you. Lord, yes, Jesus. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, lead us to His Heavenly Father, we adore you more. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Ang papuri ay nararapat sa'yo. Ang pagsamay alay sa'yo. Papurihan ka. Papurihan ka. Jesus, a wonderful name, your beautiful name. Oh, we welcome you. We welcome you in this place. Yes, Jesus, at patuloy namin itinataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa umagang ito. We thank you, Lord, for this wonderful morning that you've given to each and every one of us, Lord. And Lord God, naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito ay naririto na ang iyong presensya, Panginoon. At naniniwala kami, Lord God, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay talagang, Lord, hinihipo mo na po ang aming mga puso, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na sa umagang ito, Lord God, sa mga paparating pa po namin mga kapatid, ingatan niyo po sila, makarating po sila ng safe and sound, Lord God, sa iyong tahanan, Panginoon. And Lord, patuloy na i-remind kami, Lord God, na ang araw na ito, Panginoon, ay araw mo. Ang araw na ito, Lord God, ay araw, Lord God, na kung saan ay magpapahinga kami sa iyong dakilang presensya, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy kami namin pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon. We love you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, good morning! Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. So ito po yung first Sunday natin na magsasagawa tayo ng second service. So, first and second service. So, nandito po tayo ngayon sa first service. So, yan. Sige nga ba, pakisabi nga po sa inyo katabi, masaya ako at nandito ka. Amen. So, amen. Alam ko yung mga upuan na yan, may mga nakaupo na dyan. Yung mga banal na anghel ng ating Panginoon. Amen. At talagang, di ba, katulad na sinabi ko kanina, itong araw na to ay para kay Lord. So, alisin na muna natin yung mga nakakaabala.
I mean, yung mga naiwan nating gawain sa bahay, sa mga nag-aaral, yung mga assignments natin and projects, di ba? I-fix natin yung ano natin, yung paningin natin sa ating Panginoon. Na talagang itong araw na to ay para lamang sa Kanya. Wala siyang kaagaw. Amen? Naman wala siyang kaagaw. 'Di ba? Dapat kung ano yung araw ngayon, ito ay para lamang sa Kanya. At hindi natin ipagdadamot 'yon. Amen? So handa na ba kayo purihin ang ating Panginoon? Hallelujah! Let's praise our God! Yes, Jesus! Thank you, Father God. Hallelujah! Let's go! Hallelujah! Hey! 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 Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. I praise in the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise, praise the Lord of my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Yeah, praise the Lord of my soul. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. Minsan pa, hallelujah! And I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause it's true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord of
us breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Yes, Jesus! And our praise be heard. Hallelujah! Yes, oh Hallelujah. Jesus. Thank We you, praise Jesus. your name, oh God. Okay, let's continue to praise our Hallelujah! God. Hallelujah. Thank you, Father Yes, God. Jesus. Amen. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Come on, church. Yes, Jesus. Let's continue to praise our God. Hallelujah! Yes, oh God. Oh, you are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Give it all we got. You're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To yeah, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, Yeah. Oh, yes, Jesus. boundless love, light before the sun, your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation keeps singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord and over all. There's nobody like you, no one beside you. Oh yes, Jesus. To yeah, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To yeah, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you. Yes, oh Jesus. Come on, gayahin po natin yung mga dancers. Yes, oh Jesus. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. Amen. We're giving you a love, oh Jesus. For everything Yes, you've Lord God. done, done. We give you all the praise. Minsan pa. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, Yes, oh Jesus. let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, every no delay, let endless praise resound. To you. Oh yes, Jesus.
minsan pa, hallelujah, minsan pa kapatid, ibigay natin sa Panginoon ng malakas at mataas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Thank you, Father God. We glorify your name. And Lord God, patuloy naming tinataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Lord God, endlessly, Lord God, yung papuri namin sa iyo, Panginoon. Kasi endlessly ka din, Lord God, nagbibigay. Endlessly din mo din kami minamahal, Panginoon. Walang katapusan, Lord God. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin kayong tinataas, Lord. Patuloy namin pinupuri yung dakilang pangalan, Lord God. Wala kami, Lord, dinidesire, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, kundi ang mapalapit, Lord God, sa iyong puso, Panginoon. Mapalapit, Lord God, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Allow us, Lord God, to walk, Panginoon, papalapit sa iyo. Allow us, Lord God, na maramdaman namin, Panginoon, yung pagkilos mo, Lord, sa umagang ito na, Lord, hindi kami lalabas, Panginoon, ng pintuan na yan, Lord, na wala kaming nakukuha o wala kaming natatanggap, Panginoon, mula sa iyo. Yes, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord. We glorify your name in this place. Yes, Jesus. What did you see in me to love me the way you do? So much patience, so much mercy. You made me desirable to you. Before I ever told you yes, you chose me. So much grace that I could not resist. I heard you say my name. You called me with your blood. You made me desirable to you and draw me to you, Lord, to the chambers of your love is the place where I am one with you, and draw me to you, Lord, to the center of your heart is the place where I am one with you. La 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 la. What did you see in me to love me the way you do? So much patience, so much mercy. You made me desirable to you. Before I ever told you yes, you chose me. So much grace that I could not resist. I heard you say my name. You bought me with your blood. You made me desirable to you and drove me
place where I am one with you and draw me to you, Lord, to the chambers of your O ilapit mo kami, Panginoon, sa iyong puso. Draw me to you, Lord, to the center of your heart is the place where I belong with you. La, 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 Bihagin mo, O Diyos, puso ko'y para sa'yo, buhay ko'y alay sa'yo lamang. Yakapin mo, O Diyos, ng iyong pagmamahal. Sa presensya mo ako'y mananahan. Bihagin mo, O Diyos, puso ko'y para sa'yo, buhay ko'y alay sa'yo lamang. Yakapin mo, O Diyos, ng iyong pagmamahal. Sa presensya mo ako'y mananahan. Bihagin mo, O Diyos, puso ko'y para sa'yo, buhay ko'y alay sa'yo lamang. Yakapin mo, O Diyos, ng iyong pagmamahal. Sa presensya mo ako'y mananahan. La, 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 oh, la, 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 la. We worship you. Draw us, Lord. Draw us closer in your heart, Lord. Draw us closer in your presence. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Father God. At patuloy naming tinataas sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, we know, Lord God, that you already here, Lord. Nararamdaman na po namin ang iyong presensya, Panginoon, na kung saan, Lord God, nandito, Panginoon, sa banal mong tahanan, Panginoon.
And Lord, we are very excited, Lord. We are very excited, Lord God, na patanggap yung word mo for today, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mahal na pastor. And Lord God, and we also very excited, Lord God, na talagang mas lalo pa naming maintindihan, Panginoon, yung expansion ng pagmamahal mo sa amin, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kung gaano ito kalawak, Panginoon, na kung gaano ito katapat, na kung gaano ito ka-pure, Panginoon. Thank you, Jesus. And talagang, Lord, patuloy namin tinataas sa iyong dakilang pangalan. Papurihan ka at dakilain ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus, we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Sige po, pwede po bang hinihilingan po na tumayo po muna ang lahat. And mag-pray po muna natin yung tithes and offering natin. Yes, Jesus. Thank you, Father God. We glorify your name in this place. Muli, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa umagang ito. We thank you, Jesus, sa napakagandang umaga, Lord, na binigay niyo, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na muli, Lord, nagkatipon-tipon kami, Panginoon, upang sumamba sa iyo at magpasalamat sa iyo. And Lord, patuloy namin nilapit sa iyo ang aming mga tithes and offering, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, kung magkano man ang laman nito, Lord God, alam ko na hindi mo yun pinapansin, Panginoon. As long as, Lord, yung pagbibigay namin ay talagang bukal sa aming mga puso, Panginoon. And thank you, Jesus, sa mga kapatiran ko, Lord God, na nandito, Panginoon, talagang, Lord, they are very willing, Lord God, to give, Panginoon, sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Lord God, I pray na sa paggagamitan ng mga offering ng tithes na ito, Panginoon, ay talagang, Lord, makatulong ito, Panginoon, to expand your kingdom, Lord God. At talagang, Jesus, patuloy namin tinataas ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord God, na i-bless niyo ang mga taong ito, Lord God. Maging sa mga magbibigay, sa mga hindi po makakapagbigay. Ngayon, Panginoon, talagang mag-continue pa rin, Lord, yung pagpapala mo, Lord God, sa kanila. 100-fold, Lord God, ang inyo'y pagkaloob, Lord God, sa inyong mga anak, Panginoon. Thank you, Jesus. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Grabe. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Tayo muna kayo. Sige, batiin niyo inyong mga katabi. At salamat, sabihin mo sa kanya, salamat sa Panginoon at nasa first service ka. Okay? Thank you, Lord. Salamat kay Lord. At, wala ba tayong picture-picture dyan? Para documentary. Okay. Documentary. Yay, this is our first service para sa ating dalawang service, para sa ating ika-6 na buwan sa iglesyang ito. Amen. Kuya, nasa gitna na ba ako? Okay. 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 Sige po. Buksan po natin ang mga Biblia sa abang tayo mga nakatayo. Yan. Sa unang mga hari, 1 Kings. Okay, kung wala po kayong hardbound Bible, okay, baka sa cellphone ninyo. Okay.
Ayan, nandyan na po kayo. First Kings, unang hari o unang mga hari. First King. Okay, sige po. Basahin po natin First Kings chapter 10, unang mga hari chapter 10. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Okay, sabi po rito, okay, First Kings chapter 10, verse 1 to 12. Unang mga hari o unang hari, chapter 10, verse 1 to 12. At sa mga nasa online po, kung kayo po'y nakadalo ngayong umaga, ayan, samahan niyo po kami sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ayan, para sa ating first service. Hallelujah. Okay, sige po, sundan niyo po ako. Sabi po dito, nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay sa templo, hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga palang lahat ang narinig ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong nakita ko na ang lahat, napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Napakapalad ng iyong mga asawa, mapalad ang iyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya ang hari upang mamahala dito at magpairal ng karunungan. Okay, verse 10. At ang hari binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto. Wow. At napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noong hanggang ngayon. O dagdag ko na po yung 13. Ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito, ang lahat niyang hinihingi bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi na ang reyna pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. Okay, ulitin ko po yung verse 13. Pagkatapos na maghandog ang reyna ng Seba kay Haring Solomon, ang sabi po dito, ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito. Ang lahat niyang hinihingi bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi na ang reyna pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, thank you Lord for
This day, Lord God, truly, Lord, isa po itong memorial para sa amin, Panginoon, isang bagay na tatanawin namin. Talagang taus-pusong pasasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ang araw na ito ay simula ng aming service, Lord God, ang worship service na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, kung saan kami makapag-alay sa iyo ng aming pagsamba, makapag-alay sa iyo ng pagluwalhati, paggalang, tunay na ikaw ay maluwalhati, Panginoon. Lord, naririto kami upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. And thank you, Father God. Alam namin, Panginoon, napakalaki pa ng nais mong gawin, Panginoon, sa iyong iglesia. At dalangin ko, maging handa ang bawat isa sa amin sa patuloy na pagkilos mo sa amin. Truly, Lord God, maraming salamat po. Salamat po sa mga kapatid na naririto. Salamat din po sa mga nakikinig sa amin online, Lord God. I pray your anointing, Lord God. Alam ko hindi ito kahit kailanman mahahadlangan, Panginoon, ng layo o kung nasaan man kami, Panginoon. But Father, I pray pa rin, Lord God, na iba pa rin yung corporate worship namin. Sama-sama kami rito, Panginoon, sa loob ng sanctuaryo na ito na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. I speak blessing, Lord God, and prophesy, Lord God, in Jesus' name, ang pagpapala mo at kabutihan, Panginoon, as you declare, Lord God, Alexander, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, so that we may dwell in the house of the Lord forever. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah. Yes, okay. Thank you po. Okay, good morning po sa inyong lahat. At sa mga nanonood po sa online, magandang umaga po sa inyo. Tunay na napakaaga natin ngayon. Salamat kay Lord. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At yung mga natatabunan ng lamesa dyan, dito kayo sa ibang pwesto para makita ko rin kayo. Oo. Okay. Hallelujah. Salamat kay Lord na busted yung projector kagabi. O, nung isang linggo pala. Okay, ready na po ba kayo? Okay, ang pagsasalu-saluhan po natin ay part 3. Ayan, part 3 na po ito. Hallelujah, part 3 na. At sa mga nanonood sa online at sa makakapanood sa bidyong ito, salamat kay Lord. Nawa, wag naman ako makapkat. Okay? CapCut, yung pinutol-putol na video, okay. Para maintindihan niyo po itong series na pinag-uusapan namin about incorruptible seed, meron na pong part 3 na po ito. Ang part 2 at part 1 ay available po online. Ayan. Okay, kasi maganda pong mapakinggan po ninyo yung pundasyon ng mga pinag-aaralan natin. Okay, wrap up tayo ng konti. Last Sunday, diyan title. The Incorruptible Seed, Part 3. Okay. Last Sunday po, ayan, balikan natin ng konti itong dalawang verse na ito. Ayan, sabi po dyan, sige po, i-recite natin muli. 1, 2, go. But, and all these things will be added to you. Ang ginamit ko po dyan version ay Legacy Standard Bible. So, sa King James, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dito naman, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So meron po tayong tinatawag na first thing first, priority. Ano ba yung pinaka-higit na priority natin sa ating mga buhay? Ang tao ngayon, hindi na priority. Ang tao ngayon ay nabubuhay sa priorities. Ang dami ng inuuna eh. Pero dapat sa priorities natin, kung 10 siya, wala naman lahat nakalagay sa number 1. 1 to 10 yun, tama? So dapat meron tayong number 1. Ano ba yung talagang priority mo sa buhay? Kasi pag hindi mo na-define yung priority mo sa buhay, mahirapan tayong gumalaw. Ano ba ang uunahin natin? Hindi naman natin pwedeng pagsabay-sabayin ang lahat ng bagay.
Kaya nga sabi dito, seek first His kingdom and His righteousness. So, meron pong dalawang priority na ibinigay ang Panginoon sa atin. Okay, hindi, wag muna. May dalawang priority ang binigay sa atin si Lord. Sabi diyan, seek first His kingdom. Number 1, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Okay? Siyempre, bakit kaharian? Bakit hindi ang Diyos? Mga kapatid, pinag-aralan natin na yun ang una, ha? Okay. Siyempre, kung merong kingdom, merong king. Hindi pwedeng may kingdom na walang king at hindi pwedeng may king na walang kingdom. Why? Kingdom means the king's domain. Okay? King's domain. Yan po ay galing din sa Genesis. Ano po yon? To give us a dominion. Okay? King's domain. At yung pangalawa, ang sabi po dyan sa priority, unahin mo ang kaharian ng Diyos and His righteousness. Okay? Pinag-aralan po natin ito last Sunday. Righteousness means right standing, right alignment, right positioning, and right principles. Yan po yung sinasabing righteousness sa Bible. Yan din po yung kinot na verse ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3. Not according to the righteousness of my own, according to the law, but the righteousness that comes from God and is by faith in Christ Jesus. Hindi yung sa katwiran, hindi yung sa prinsipyo ko, galing dun sa aral ko dati. Ang righteousness na meron ako ngayon, yung prinsipyong galing sa pananampalataya kay Jesucristo. Okay, nagigets po natin? Yun po yung righteousness na meron tayo. Kaya tayo nakakaharap sa harapan ng Diyos ngayon, not because mabait tayo, because the righteousness of God in us through Christ Jesus. Kaya tayo nakakalapit sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi po sabi sa Bible, all have sins and ano sabi sa Biblia? Walang nakaabot dun sa standard ng Panginoon. Okay? But because of the Lord Jesus Christ, yung righteousness na yun, naranasan natin. Okay? So, yung righteousness na sinasabi ni Apostle Paul, galing dito sa apat na ito at dun sa sinasabing principles. Okay. Sabi po rito, i-quote ko lang po, sabi diyan, seek to remain standing or position ourselves in the governing influence and interest of heaven and His principles. Okay? Principle means a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. Di ba? Parang ganito po yan eh. Last Sunday, di ba, sabi ni Jesus Christ, bakit nyo ko hinahanap? Di ba dapat nasa tahanan ako ng aking ama? I must be in my Father's business. At lahat po ng business, mapa sa langit at mapa sa lupa, lahat po ng business ay mayroong tinatawag na SOP. Alam niyo po yung SOP? Okay, ang tawag po doon ay Standard of Procedures. Okay? SOP. Standard Operating Procedures. Okay? SOP. Ano pong ibig sabihin ng SOP? Oh, shortcut no? Okay. SOP means a work instructions but are more than simply a written set of work instructions. Standard operating procedure is a document containing step-by-step instructions para i-guide tayo. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. It is written in the Word of God, merong principles, merong step-by-step na nakasulat na procedure. Bakit? Dahil kapag sinunod mo ito, ano mangyayari? Mapapadali trabaho mo? Mapapagaang ang trabaho mo? Amen? It's the same with our lives. Si Lord ang nag-create sa atin. Amen? Kayo po ba pag bumibili ng appliances, ano ang una niyong tinitingnan? Yung appliances o yung manual? Yung presyo. Okay. Mga kapatid, ang isa sa dapat pinag-aaralan mo sa bagong appliances mo ay yung manual. Bakit? Kasi nandun yung SOP niya. Kung paano siya nag-o-operate, kung paano siya ginagawa. Eh yung pala, sabi mo, ang una mong hinahanap,
yung saksakan. Eh, yun pala, voice command na yun. O, wala ka ng saksakan. Ano pa sabi niya? Yung presyo. Eh, walang presyo. O, binayaran mo na, bakit hinahanap mo pa yung presyo? Okay. Hallelujah. It's the same with the Lord. Kinreate tayo ni Lord at binigyan tayo ng manual. Ang problema, ino-operate natin yung buhay natin, wala dun sa manual. In case of, ano yung mga nakalagay sa manual? In case of emergency, ano sabi doon? Ha? In case of emergency, break your appliances? Oo. No. Call 911? Hindi rin po. Tama? Nagigets nyo? In case of emergency, contact your customer service, manufacturer. Bakit? Kasi sila ang nakakaalam dun sa appliance mo. Amen? Eh, ang problema, nagkakaproblema tayo, hindi tayo marunong tumawag dun sa manufacturer. Pilit nating inaayos yung buhay natin, kaya hindi maayos-ayos. Bakit? Wala ka namang alam sa buhay na yan eh. Hello? So, Pastor, paano kung nawala ng alam sa buhay ko, eh lumaki ko ng ganito eh. Is it according to the standard? Hello? Oh. Kaya nga mga kapatid, tingnan niyo po seek first the kingdom of God. Okay, hindi ko nalagay dito, pero kabisado ko naman. Ano ang pinakaunang preaching ni Jesus Christ sa Matthew, sa Bible? Siyempre, yun ang New Testament Matthew, Mark, Luke, John. Dito, ano ang unang pinaka-preaching ni Jesus sa Bible? Sa Matthew, sa unang book. Sa online. Okay, dito naman. Ano? Andaya, kulang ko lang eh. Kita nyo? Hindi kayo babasa ng manual eh. Sabi ni Jesus, He began speaking to them, repent, for the kingdom of heaven is near. Si Jesus yun, tinatanong ko. Si John, it's the same. He preached, ano sabi ni John? The same. Repent, for the kingdom of heaven is near. Ano ibig sabihin ng repentance? Umiyak? Umagulgol? Hello? Ano ibig sabihin ng repentance? Yes. Repentance means paradigm shift. It means pagtalikod sa anuman yung bagay na ginagawa mo. Take note hindi lang dun sa mali, pati dun sa akala mong tama. Pag sinabing repentance, talikuran mo yun. 180 degrees. Talikuran mo. Hindi yung repentance na tumalikod ka, lumakad ka nga, pag gano'n naman, papunta pa rin doon. Hindi po. Why? Kasi ang kultura ng tao, iba sa kultura ng langit. Paano mo maiintindihan yung seek first the kingdom of God? Baguhin mo yung isip mo. Dapat nakaayon sa principles. Seek first the kingdom and His principles, His righteousness, His right standing. Bakit? Hindi magko-confirm ang word kapag ang isip mo hindi mo binago. Ang minsan kasi ginagawa natin, si Lord ang binabago natin. Lord, hindi mo naman kasi ko naiintindihan eh. Paano hindi ka naiintindihan ng Diyos? We are, ano sabi sa Bible sa Psalms? We are fearfully and wonderfully made. Tagalogin nyo. Nakakatakot ka ng ginawa. Hindi po, joke lang po yun. Okay. Iningatan ka nung ginawa ka, ayaw magkamali nung manlilikha sa'yo. We are perfectly created. Kaya lang, iniwan ka ng manual. Okay? Nagigets po ninyo? Soon. Dapat maintindihan po natin yun eh. Kaya nga, magbago ka ng isipan. Repent, for the kingdom of heaven is near. Lalong-lalo na sa panahon natin. Bakit? Marami ang hindi nakakaintindi sa Biblia. Marami ang tumutulig sa Biblia. Alam niyo bakit? You cannot understand kingdom principles with democratic principles.
Hindi po, hindi yan magkakatagba. Yung prinsipyo na meron tayo ngayon, yung bansa natin na meron ngayon, wala, ang sabi nga ng mga mangangaral, ng Bible scholars, wala nang pinakamagandang platform ng government kundi monarchy. Hello? Theocratic kingdom, the kingdom of God. Hallelujah. Okay, sige, pag-aralan pa natin itong righteousness. This book, ano yun? Is standard operating procedures. Merong instruction na iniwan sa atin. Sabi po sa translation ng Christian Standard, okay, this book of instruction, the book of the law must not depart from your mouth. You are to meditate on it day and night. Day and night. So that you may carefully observe everything written in it, for then you will prosper and succeed in whatever you do. Napakaliwanag po na instruction ng Panginoon. So that you may carefully observe everything, written in it. Bulayin mo to araw at gabi, bigyan mo ito ng pansin araw at gabi. Bakit? Dito nakatali yung ating prosperity and success. Nasa salita ng Diyos. Tingnan niyo po itong isang ito. It's not about hard work. Mamaya ko na ipapaliwanag lahat, okay. It's about hard work. Okay, gawa ko lang po yun, anong tawag doon? Ni-rhyme ko lang hard word. Bakit hard word? It means the solid foundation of God's word in our lives. Ang taong, Matthew 7, ang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, ano sabi doon? Dumating man yung bagyo, dumating man yung unos, dumating man yung malakas na hangin, ano ba yung isa? Dumating man yung baha. Anong sabi sa Biblia? Yung tahanan niya nakatayo pa rin. Dapat nandun sa solid, dun sa hard. Sa salita ng Diyos nakatayo yung ating pananampalataya. Hindi sa hard work. Mga kapatid, marami nang namatay na tao dahil sa hard work. Hello? Ang masaklap, namatay hindi naman yumaman. Iba ang prinsipyo ng Bible eh. Meron pa akong isa. It's not in your hard work, but your smart work based on God's Word. Hello? Kita nyo, minsan may mga tao halos nagpapakamatay na sa trabaho. Yung umaga, magiging gabi na, halos ang tulog niya na lang. 2 oras, 3 oras. Dati meron ako na-invite, nung nasa Pulo pa tayo, may na-invite po ako na 2 magkaibigan. Ano sila, ang trabaho nila ay konduktor. Hindi ko alam, nung araw, siguro iba yung konduktor ngayon. Grabe, ang pasok niya, alam niyo kung anong oras? 12 ng madaling araw, ang uwi niya, 2 ng madaling araw. Sorry. Mali ako eh. Paano ko ano yun? 12 ng gabi ang pasok niya, midnight. Ang pahinga niya, yun pala, sorry. Ang pahinga niya, sorry po, hindi ko maano yung, basta ang pahinga niya sa araw, 2 oras, 12 to 2. Ang tulog niya, ay hindi na makatulog. Taga-Pulo siya. Nasa Maynila yung ano pang tulog mo ron? Bibiyahe ka para umuwi. Di doon ka na sa bus matulog. Dali mo na yung kulambu mo ron, yung lahat-lahat. Nakikita niyo yung mga nagta-tricycle? Yung kasama na yung pamilya sa likod ng tricycle. Sa likod yung refrigerator nila, ganoon. Hallelujah. Smart. Ay, meron po akong... Ano lang to kwentong barbero, baka makapulot kayo ng idea. It's not about hard work, smart work based on God's Word. Yung presidente po ng Amerika, nagbidding, ipapapintura yung White House. White House sa US.
Ang laki-laki nun, di ba? Nagbidding sila. Ang nanalo sa bidding, 3. Chinese, Germans, saka Pilipino. Grabe talaga Pilipino, kasama lagi sa kwento, no? Okay. Una nag-report yung Chinese, sabi ng President, magkano ang bid mo? Sabi niya, Mr. President, 3 million. Bakit 3 million? 1 million sa pintura, 1 million sa labor, 1 million sa profit. Ang sumunod, Germans. Sabi ng German, 6 million, 3.6, dinoble niya. Bakit lumaki? Mr. President, hindi kaya. 2 million sa pintura, 2 million sa labor, 2 million sa profit. Yung Pilipino, ikaw baka mas mura, sabi ng President. No, 9 million. Ha? Bakit? Pwede po bang personal na lang, Mr. President? O sige, binulong. Ganito. Alam niyo po, nag-declare yung President. Sabi niya, ang nanalo sa bidding ay ang Pilipino. Alam niyo kung magkano? 9 million. 369 eh. Chinese, 3 million. Germans, 6 million. Pilipino, 9 million. Kaso, bago ni-release yung pera, hindi namin ibibigay yung pera kapag hindi mo sinabi bakit. Bakit ikaw nanalo sa bidding? Sabi niya, ganito po. Ang sabi ko kay Mr. President, ganito. 9 million, 3 million sa President, 3 million sa akin, yung 3 million, ikokontratahin natin yung Chinese. Chinese, 3 million. Germans, 6 million. Pilipino, 9 million. Anong bidding ng Chinese? 1 million pintura, 1 million labor, 1 million profit. Sabi ng Pinoy, Mr. President, 9 million. 3 million sa'yo, 3 million sa akin. Yung natitirang 3 million, ipatrabaho natin sa Chinese. Kasi 3 million lang yung request nila eh. Hindi, joke lang yun. Smart. Minsan kasi, hindi naman lahat ng church. Minsan kasi, trabaho tayo ng trabaho, hindi natin pinapagana isip natin. Hello? Honest to goodness, ha? Honest to goodness. Isang gabi, dumating sa si Lord. Honesty lang, ha? Honesty lang. Isang gabi dumating sa si Lord at sinabi sa ni Lord, anak, sa oras na ito, anuman ang gusto mong hingin mo na ngayon, ibibigay ko sa iyo. Ano ang una niyong hilingin? May dumaang anghel? Kayo, anong una niyong hihingin? Honest to goodness. May honest dun sa likod. Tumira sa amin. Walang kasinungalingan, di ba? Kung humarap sa akin si Lord ngayon, Lord, bigyan mo po ako ng pera. Huwag kayamanan. Maraming uri ng kayamanan. Specific. Lord, bigyan mo akong pera. Kailangan po ni Antoner ng 2 million sa multimedia. Kailangan po namin ng 3 aircon. Kailangan ko pong balikan yung for list doon hanggang ngayon nandun pa sa Malagasang. Lalabanan ko siya ng 30 million. Bakit? 30 million yung pinagpe-pray ko. Bakit? Hindi naman para sa akin to, para kay Lord eh. Hello? Amen? Smart work based on God's word. Kita nyo ano sinabi ni Haring Solomon? Anak, anong gusto mo? Ano man hilingin mo ngayon? Ibibigay ko sa iyo. Anong sabi ni Haring Solomon? Lord, give me wisdom. Yun dun tayo nagkakaproblema eh. Ayaw nating humingi ng karunungan sa Panginoon para tayo mabuhay. Ang pinipilit natin kasi,
Pag hindi ako magkatrabaho, mamamatay ako. Oy, hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho ha. Sabi sa Bible, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Amen? Pero kahit anong hirap ng trabaho mo, kung wala ka sa principle ng salita ng Diyos, ay, mahirap po. Tayo pakibalik nga yung verse, Joshua 1:8. This book of instruction must not depart from your mouth. You are to meditate on it day and night so that you may be carefully observe everything in it. For then you will, prosper and succeed in your life. Hallelujah. Kaya nga minsan, alam nyo, pag ako nagka-counseling, lalong-lalo na sa may mga trabaho, lalong-lalo na sa mga umiiyak sa trabaho, sobrang pressure, sobrang hirap. Ang lagi kong tinatanong ganito kapatid, nung nagsimula ka ba sa trabaho yan ba ay pinag-pray mo kay Lord? Yes po. So naniniwala kang galing kay Lord yan? Yes po. 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin mapagtatagumpayan. Kung saan mayroong pagsubok, anong sabi ng Panginoon? Nandun din siya. Amen? Why, hiningi mo yan kay Lord, ibibless ka ng Lord dyan. Bakit ang nakikita mo yung hirap ng trabaho mo? Hindi mo makita na yung blessing na yan sa Lord, blessing yan ng Panginoon. Amen? Kaya lang kasi minsan, wag niyo ako ma-misinterpret kanina, hindi ko sinabing hindi natin kailangan magtrabaho. Pero wag mong ibase ang pagyaman mo kung hindi ka magtrabaho, hindi ka mabubuhay. Mga kapatid, kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, hindi tayo mabubuhay. Amen? Hallelujah. Si Pastor Bob, naririnig niyo yung testimony namin. Ako ay isang seaman, ginibap yung seaman. Mga kapatid, maliit lang yun na bagay. Alam niyo bakit? Marami akong pastor, sigit pa sa akin kakilala ko. Meron akong kilalang pastor, piloto, iniwan yung kapiloto niya para mag-full-time sa gawain ng Panginoon. Mga programmer, nasa ibang bansa. Si Pastor Junel, tingnan yung testimony ni Pastor Junel. Sila ay resident nurse sa US. Mag-asawa to. Ang kinikita nila ay almost, ewan ko, kung 7 digits na yung kinikita nila. Okay? Nasa milyon na yata. Pero iniwan nila ang Amerika dahil sa gawain ng Panginoon. Why? Kasi lahat na nakakakirit, kaya nga magbabago ka ng mindset Repent for the kingdom of heaven is near. Kung hinahanap mo ang kaharian ng Diyos, seek first the kingdom of God, magbago ka ng isipan. Ibabase mo lahat dito And church, listen very carefully. Wag kang gagawa ng bagay na walang salita ang Panginoon sa iyo. Wag. Dapat, sige yung kasunod. Dapat lahat ng desisyon natin sa buhay, nandun yung word. Okay, ano sabi ni wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. If it costs everything you have, get understanding. Ito ang karunungan ng Diyos. Ipinapaalam sa atin ang karunungan ng Panginoon. Kahit anong pagpapakahirap mo sa trabaho, kapag hindi yan galing dun sa word ng Lord, mahihirapan ka. Yung iba nga, magaang na trabaho, nagre-reklamo pa Hello? Paano? Walang magsusot sa atin ng magandang trabaho. Tayo si Pastor Bob. Hindi ako nakakaintindi ng mahirap na trabaho. Why? Blessing po sa akin ang work. Ang misis ko, pinipigilan ako, huwag ka na magkarpintero, huwag ka na magpukpok. Parang papatayin mo yung kasiyahan ko sa buhay. Pero nagke-care lang naman siya. Sabay ba? Okay? Hallelujah. Ano ito kasiyahan ko Okay? Church. Hallelujah.
If it costs everything you have, get understanding. Babad, kapatid, babad sa presensya niya, babad sa salita ng Diyos, meditate day and night. Huwag kang gumalaw na walang word ng Lord. Lahat ng kilos mo, lagyan mo ng salita ng Diyos. At kung kailangan, i-personal mo ang salita ng Diyos. I-personal mo sa buhay mo. Ilagay mo sa sarili mo, unawain mo ito. Yung declaration mo dapat ganito. Bobby, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. It costs everything you have, Bob. Get understanding. Bob, seek first the kingdom of God and His righteousness. Bob, all things will be added unto you. Okay, yung Joshua 1:8 na binasa natin kanina, the book of instruction must not depart from our mouth. You are to meditate on it day and night. Observe. Observe. Ano ibig sabihin ng observe? O, wag ng dictionary. Ano ibig sabihin ng observe? Kilatisin, bantayang maigi, tingnan maigi, masdan mong maigi, ano yung salita ng Panginoon. Okay? Hallelujah. Kasi minsan, sumusuko agad tayo sa word eh. Ay, walang word eh. Ayoko na. Mga kapatid, alam nyo, isa sa blessing ng Lord sa atin kung bakit tayo may church ngayon. For 4 hours, 4 na oras, hindi ko makalimutan yung 4 na oras na yon. Parang eternity na sa akin yun. Lord, give me a word. Why? Kasi nandun yung pangako, for then you will prosper and succeed in whatever you do. Okay. Mga kapatid, tingnan niyo po ito ha. Sa pinag-uusapan natin ay ang kaperahan, kung paano tayo binibless ng Lord dito. Tingnan niyo po yung careful instruction, yung observing. Okay. Pwede ba basahin natin na malakas? Dalhin, sige po. Iyong mga paranim, sagana ang iyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tingnan po natin sa English. Bring all the tithes into the storehouse so that there will be food enough in my temple. If you do, I will open up the windows of heaven for you and pour out a blessing so great you have room enough to take it in. Ano sabi ni Lord? Try it. Let me prove it to you. Ang specific instruction ng Bible, huwag mong susubukin ng Diyos. Hello? Amen? Pero nasabi dito, try it. Subukin mo ako. Subukin mo. Try it. Kaya lang, tingnan mo yung observe carefully ano yung nakasulat, ano yung specific instructions. Specific instructions. Meron pa bang isang verse? Sa NIV. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, said the Lord. Sabi po dyan, I will open up the floodgates. Kanina, sa ibang version, sa King James, windows of heaven, dito ang ginamit sa NIV ay floodgates. Ang floodgates po, ibig sabihin, kung nakakita ka na kayo ng pictures, yung dam, yung ano ng tubig, dam. Ano ba tagal yung dam? Dam. Okay. O yung labasan ng tubig, may floodgates po yun. Pag yung binuksan, ay, grabe. Yun nangyari sa Pampanga, di ba? Nagkamali ng bukas, sabi nila nagkamali daw ng bukas, ay talagang yung buong bayang malapit doon, ang tindi ng baha, binaha. Sabi ni Lord, subukan niyo ako.
baka wala ka ng paglagyan. Okay? Ate, dun sa isang verse. Hindi, dun sa kabila. Okay. Oh, tingnan niyo yung specific instruction na. Church, number 1, bring all the tithes. Sa ibang mga version, bring your tithes and offerings. Okay. Bring all the tithes. Hindi partial tithes. All the tithes. Ang unang sinabing salita ay, hindi mo sinabing give your tithes. Bring your tithes. Kasi minsan yung tithes natin, iniiwan natin. Hello? Paano yan? Oh, wala pong ma-open, ha? Wala akong, ano yan? Wala akong layunin maka-open, okay? Paano pag hindi ka nag-church? Paano yung tithes mo nung araw na yun? Alam niyo po ba ang kagandahan ng offering sa New Testament kaysa sa Old Testament? Sa Old Testament, ang inihahain ay patay. Pamalit dun sa buhay. Sa New Testament, ang inihahain ay buhay. Offer your life as a living sacrifice, buhay na handog. Ayoko nun ng patay na handog. At minsan, pinapatay natin yung handog natin sa Panginoon. Bring your tithes, sabi ng Lord, dalin mo. Bakit? Kasi kasama ng handog na yun ay ikaw. Hallelujah. So that there will be food enough in my temple. Bakit po dan sinabi ng Lord? Para may pagkain sa aking tahanan. Siyempre, nung araw, wala pa naman talagang, bago magkaroon ng, ang tawag dyan, monetary ba tawag sa pera? Bago magkaroon ng monetary, ang mga offering nila, ang mga tithes nila nung araw, hayop, ano yan? Crops, di ba? Yung produce ng land, ganoon. Para may pagkain sa bahay ng templo. Specific, bakit mayroong pagkain sa bahay ng templo? Mga kapatid, hindi isang tao ang nagtatrabaho sa templo. Ang dami nagtatrabaho sa templo. May high priest, may mga Levites, may nag-aayos sa offerings, lahat yan. Kaya nga tingnan nyo ang Levites sa Bible. Para makakonsentrate sila sa work ng Lord, ano ginagawa? Sinusuplayan nila ng pagkain, sinusuplayan ng tahanan, sinusuplayan ng lupa. Basahin niyo po ang Leviticus. Ang mga Levites, basahin niyo po ang books of the law. Very specific. Why? Para makakonsentrate sila sa gawain ng Panginoon. Naalala ko merong pastor na, hindi ko alam kung pastor na ako noon o manggagawa pa lang. Meron ng isang pastor na batang-batang pastor pa lang siya, nagkukwento sa akin. Sabi niya, Bob, ang hirap pala maging pastor. Sabi ko, bakit po? Kasi pinagbibitaw ako ng mga member ko sa trabaho, mag-focus daw ako sa kanila. Ay, sabi ko, pastor, maganda po yun. Makapag-focus ka sa ministry. Pero may tanong po ako, papaswelduhin po kayo. Yun nga ang problema eh. Papaalisin na ako sa trabaho, pero wala silang concrete na ipapasweldo sa akin. Ako po naniniwala, hindi masamang magtrabaho ang pastor. Lalong-lalo na kung hindi pa siya ikayang i-shoulder ng church. May pamilya yun, huwag niyong patayin yung family nun. Amen? Hallelujah. Kaya nga tayo mananampalataya, kaya pag-iinam ng gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi tinutulungan natin that there may be food enough in my temple. Hindi yung templo ang kumakain na, yung mga taong nagmi-minister doon. Hallelujah. May nagbo-volunteer na nga na mag full-time sa church eh. Sabi ko, wag muna, pag-pray natin kay Lord. Gusto ko ng word kay Lord. Bakit? Ayaw kitang maging manggagawa ng Panginoon tapos hindi kita susweldohan. Hindi, pastor, ano ko to, love offering ko kay Lord. O love offering mo yan kay Lord, pero ako, hindi ko yun matanggap. Okay? Pag ang Kingdom Generation Church, nagpatrabaho ng manggagawa sa church, dapat ang minimum mga 25K.
Oh, ang dami nang gusto mag full time. Amen. Hallelujah. Hello? Aba, i-bless niyo manggagawa ng Panginoon. Bumabalik yan. Ha? Amen? 40, yes, 40. Okay. Hallelujah. Oo. Galing sa salita mo yan, ha? Naalala niyo yung preaching ko nung first Sunday? Kung kaya ko lang ituro sa inyo yung knowledge na meron sa akin na binibigay ang Panginoon. Kung ang bawat mananampalataya, maiintindihan niya ang principle ng Bible, baka lahat tayo naka-full time. Hello? Why? Bakit? Kasi wala kang ibang inasahan, kundi ang Panginoon. Amen? At iba ang wisdom ni Lord pag nagbigay sa atin. Kaya nga, hindi siya nababase sa hard work lang. Smart work. Paano maging smart? Meditate God's Word day and night. So that you may, ano sabi doon? Mag-prosper ka at maging successful ka. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Okay, next verse. Tingnan niyo po ito. Next. Ay, sorry, may isa pa pala. Bring the whole tithe. Test me in this. Nawala eh. Atras. Bring the whole tithes para mayroong food. I-open ko sa inyo ang windows of heaven. Okay, sabi ng Lord, try it, let me prove it to you. So, saan dinadala ang tithes and offering? Sa temple. Okay. Kung nasa abroad ka, walang masama, magpadala ka ng pera. Pero kung nandito ka lang, mga kapatid, ni-encourage ko kayo, huwag niyong dalhin yung pera niyo sa GCash, sa bangko. Dalhin niyo sa temple. Yun yung biblical way ng understanding ng word. Ang sarap kasi na nandun ka naghahandog, kasama ng iyong buhay, inihahandog mo yung best fruit na meron ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. And bring all the tithes into the storehouse. Wag mo iiwan. Ay, pastor, naiwan ko yung tithes ko eh. Baka pwede uy, pwede kong sabihin, anong magagawa ko? Tama? Pero sabihin mo yan kay Lord. Bakit? Masama ba magsimba ng wala akong tithes? Uy, wala akong sinasabing ganyan, ha? Hello? Wala tayong usapang ganyan, ha? Sabi ni Pastor Jesse Duplantis, don't hear what I'm not saying. Hello? Okay, next. Isa pa. Meron bang arguments? Arguments number 1. Meron bang tithes sa New Testament? Ito po ang pinanglalaban ng mga ibang Christian at mga ibang religion. Bakit yung mga born-again church nagpapayaman lang? Wala nang tithe sa bagong tipan. Kasi inabolish na yun ni Lord. Ang tithe ay sa Old Testament lang. Wala na tayo sa Old Testament. Mga kapatid, merong natitirang verse sa Bible, iisa. Matthew 23:23, woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Okay, anong Sunday yun? Pangalawang Sunday yata yun, in-explain ko sa inyo. Merong mga teaching sa Bible na hindi masyadong naka-explain o ini-explain. Bakit? Kasi may mga teaching sa Bibles na hindi kailangang i-explain sa mga Jewish. Bakit? Because this is their culture. Bata pa lang sila, kinakalakihan na nila. Naka-attend ba kayo ng Saturday prayer? Yung yoke? Habang ang mga bata nag-aaral pa lang, kinakalakihan nila itong mga teaching na ito, kaya alam nila yung meaning nun, part na yun ng kultura nila, hindi mo kailangang i-explain sa kanila yun. Kaya, panay mention lang sa Bible. Pero mga kapatid ha, take note ha, baka mamaya nagtatides ka nga, tapos yung puso mo naman malayo kay Lord. Hindi rin magiging effective yun. Hello?
Ano sabi ni Lord? Oo nga, binibigay niyo yung tenth ng inyong income, yung mga handog niyo sa Panginoon. Pero kinakalimutan niyo naman yung important matters of the law. Ano yung important matters of the law? Justice, mercy, and faithfulness. Hallelujah. Kasama ng tithes mo, yung buhay mo. Nanay, kung nanonood ka ngayon, alam niyo po, nung bagong na-born again si nanay, bagong born again nakarinig ng preaching tungkol sa prosperity. Pag uwi niya, ang tatay ko noon, alam niyo po, ang tatay ko ang isa sa pinakamahirap na maligtas na tao. Kasi Kristo po siya. Kristo ng sabong nga lang. Oo. Sabi nun, hindi ko kailangan tagapagligtas. Bakit? Kristo na ako O, pag ini-invite namin sa church, hindi, Kristo na ako Okay. Kaya tuwing linggo, nasa sabungan yon. Hindi mo ma-invite talaga yon. Alam niyo na nakarinig si nanay. Hindi ko makalimutan yun, umuwi ng bahay. Sabi niya, Ding. Ding. Tawag niya kay tatay, Ding. Ding, meron ako narinig na preaching, ang ganda. Paano tayo pagpalain ng Panginoon? Sabi, ano niya yan? Pag nagsasabong ka, huwag mong iisiping matatalo ka, dapat laging positive. Panalo ko, panalo ko. Hallelujah. Hanggang sa maintindihan ko yung bagay na, mga kapatid, kahit anong kaloob mo sa Panginoon, kung wala naman ang puso mo dun sa kaloob mo, hey, ang pera po ay hindi magic ha. Ang seed po ay hindi magic ha. Dapat kasama yung life natin doon. Bakit? Ay, alam ko na kung paano ako pagpalain ng Panginoon. Basta wag ko lang kalimutan yung tithes ko. Ha? Yung tithes lang ba nagpapatakbo ng buhay natin? Hello? Paano yung devotion mo? Paano yung community service mo? Paano yung ministry mo? Amen? Sabi ni Lord, sige, gawin mo yung mga bagay na yan, pero huwag mong pakakalimutan yung justice, mercy, and faithfulness. Amen? Huwag natin kalimutan yung bagay na yun. Amen? Kasama ng kaloob natin, kasama ang ating mga buhay. Okay. Church, sorry po, may inisip lang ka. Okay. Ayon po sa aking pag-aaral, sa akin po ito hindi galing sa pastors, hindi sa ibang biblical Bible scholars. Sa aking pag-aaral, di ba meron tayong, ang lagi nating sinasabi, ang Biblia ay nahahati saan? Sagot naman kayo. Sa dalawa, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Tama? Okay. Kasi yun yung sinasabi. Pero mga kapatid, kapag inanalyze mo ang Bible po ay nahahati sa tatlo. Hindi po sa dalawa. Okay. Ano yun? Ang tawag nung iba, hindi ko po alam kasi iba-iba ang term ng mga Bible scholars din. Ang tawag ng iba, the patriarchs. Pag sinabing patriarchs, mula kay Adan hanggang bago magkay Moises. Kung sino man yun, bago magkay Moises. Pagdating kay Moises, ang tawag nila ay law, the Old Covenant. At pagdating sa Bible, sa New Testament, ang tawag nila ay the New Covenant. Okay. Pero ang New Covenant ay nahahati din sa dalawa. The time of Jesus and the time of the Holy Spirit, the church. Okay. Ibang pagkilos ng Panginoon yun. Kaya nga, kapag ginamit yung malakyas, marami nag-o-oppose sa born again. Uy, mali na i-quote mo yung malakyas. Bakit? Hindi na yan, wala na tayo sa ilalim ng batas. Nagigets nyo? Wala kang alam sa Bible. Oo ka talaga ron. Meron nga akong kasama sa trabaho na nagba-Bible study kami. Pag napunta sa pera yung topic namin, nagagalit po siya sa akin. Sabi niya, bakit ba nababanggit mo lagi ang patungkol sa pera? Sabi ko, kasama yan sa doktrina ng buhay pananampalataya natin. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa tithes and offering. Ha? Akala ko ba dito kang church? Sabi niya, oo, doon ako nagsisimba.
Kilala ko yung church na yan eh. Ang church na yan ay nagta-tithes and offering. Oo nga, nagta-tithes and offering sila, pero hindi ako nagbibigay. Ang sabi ko, ay ang laki ng pagkakamali mo. Kung hindi ka naniniwala sa tithes and offering, maghanap ka ng simbahan na hindi nagta-tithes and offering. Ano yun? Paano yun? Nagta-tithes and offering, tapos ikaw nakaupo doon, ang sama ng loob mo, sasabihin mo mali yung teaching? Hello? Ito ang tanong. Ikaw ba, bago mo nasabi yung salitang mali ang tithes and offering, napag-aralan mo ba siya sa Bible? Ang lagi nilang quote na verse, Malakay chapter 3 verse 10. Yun daw ay galing sa law, wala na tayo sa lumang tipan, wala na tayo sa law, nasa New Testament na tayo. Sabi ni Jesus, merong tithes. Kaya lang yung tithes mo, wag mong iiwanan yung mercy, yung justice, tsaka yung faithfulness. Kung nagtatides ka, dapat kasama yung buhay mo doon. Nagbibigay ka nga, ang sama-sama mo naman. Hallelujah. Hindi naman pwedeng, ano kaya? Pwede kaya yun? Sabihin ng isang drug lord, Pastor Bob, eto galing to sa sa droga, malaki kinita ko dyan. Gusto kong kumita pa ng malaki. Nakarinig ako ng tithes, baka pwede ko itong i-tithes. In Jesus' name, baka makulong pa tayo nun yata, Hallelujah. Hello? Oy, mga kapatid. Hello mga kapatid, sa South America, marami na po akong istorya sa South America, mismong mga drug lord ang nagpapatayo ng simbahan. Apo. Hallelujah. Hindi pwede. Hallelujah. So, pag na-encounter niyo po yung subject na yon, pastor, kung hindi siya galing sa lumang tipan, ito ay galing sa law, matters of the law, paano yun? Wala nang ang law. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, ang Old Testament ay nahahati sa dalawa, the patriarchs and the law. Pag sinabing patriarchs, yung ating mga ninuno sa pananampalataya, mula kay Adan, kay Abraham, kay Jacob, okay? Yan, yung mga patriarchs po, yung mga kinakilalang magulang sa pananampalataya. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo po ba ay may knowledge saan una nang galing ang tithes? Hello? Wala. Ate verse. Anong verse yan? Mga kapatid, pakinggan nyo, unang tanong, Genesis chapter 14, ang Genesis ba ay may law na? Saan lumabas ang law? Ten Commandments, saan book? Exodus. Sa Exodus. Ito Genesis chapter 14, tapos tingnan nyo yung pangalan ni Abraham. Nasaan ka na? Anong pangalan niya? Abram. Abram, the original name of Abraham is Abram. Hindi pa siya kinikilala ng Panginoon. Kumbaga, nagsisimula pa lang makilala niya ang Panginoon. At nung nakipag-covenant na si Lord kay Abram, sinabi niya, ang pangalan mo ngayon ay hindi na Abram, kundi Abraham. Why? Dahil yung covenant ni Lord, pinagtibay niya kay Abram. Alam niyo ang tithes? Our tithes is a covenant connector. Kapag ino-honor mo si Lord, yung covenant ng Panginoon, kapag hinahandog mo yun, yung covenant ni Lord, hindi niya nakakalimutan sa atin. Dalhin mo yung ikapo mo sa akin. Kung hindi, buksan ko ang durungawan ng langit at pagpalain kita. At ang sabi ng Panginoon, wala ka ng sukat paglagyan. Ito lang nga ang problema
Mga kapatid, alam niyo po, one time nagpipray ako kay Lord. It's about money. Very fresh ko narinig kay Lord yun. Kaya mo na ba? Kaya mo na ba humawak ng pera? Hindi po ako nakakibo. Nasa devotion ako nun. Parang nagpipray ako ng pera nung marinig ko yung word na yun. Hindi ako nakakibo. Parang kinapa ko yung puso ko, kaya ko na ba humawak ng pera? Ano yung parable of the talents, naalala nyo? Binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Okay? Sabihin sa'yo ni Lord, gusto mo ng 1,000,000. Binigyan nga kita ng 1,000. Yung 1,000 nga hindi mo itinites eh. Naalala niyo yung parable of the talents? 5, binisnis. Yung 2, binisnis. Yung 1, anong ginawa? Iglisin ninyo. Paano magbaon? Ha? Ilibing. Paano maglibing? Yes. Ang sabi sa Bible, he dug a hole. Naghukay ng butas at ibinaon. When the moment na yung tithes ng Lord pinapakialaman natin, ano nangyayari? You are digging a hole. Kaya lahat ng ano tawag dito? Yung nilalagay mo sa purse, dun sa yung sisidlan, nawawala. Bakit? Kasi laging may butas. Hello? Trabaho ka ng trabaho, iniisip mo, ang tagal ko nang nagtatrabaho, pero bakit ganito pa rin ang buhay ko? Why? Because you are digging a hole. Kaya yung purse natin talagang, nakalimutan ko, ang ganda ng term, sorry po Lord, nakalimutan ko yung purse. Kaya yung purse natin, wala, talagang laglag ng laglag, kasi may butas eh. Sabi ng iba, di ba yung mga narinig nyo itong preaching na to, yung 10% lang kay Lord, yung 90% sa atin, bahala ka kung paano gamitin yun. Mali yun. Lahat ng meron tayo kay Lord. And you are a steward of 90%, paano mo siya ginagamit? If you cannot manage yung binibigay sa iyo ng Panginoon, babawiin sa iyo ng Lord. Babawiin sa atin ng lahat ng bagay na hindi natin i-manage. Babawiin sa atin ng Panginoon. Kaya nga, church, tingnan nyo ha, kung bakit ka mayroong trabaho ngayon, the Lord bless you. Parable of the talents, balikan nyo ha. He give them according to their ability. May ability na binigay sa iyo ang Diyos. So, meron ka kakayanang i-manage yun. Ang problema, naguhukay ka ng butas. Naguhukay tayo ng butas, yung para sa Panginoon, hindi natin ibinibigay sa Kanya. Kaya yung abilidad natin, isang araw, sinasapul tayo. Bakit ganun? Ang tanda ko na ganito pa nangyari sa akin. Pero, salamat kay Lord talaga, di ba? Amen? Hello? Salamat kay Lord talaga, dahil kay Lord walang huli. Amen? Walang hukay sa Panginoon, walang huli sa Panginoon. Pastor, matanda na ako, kaya ko bang bawiin yun? Hey, si Lord, kapag covenant keeper ka, si Lord covenant keeper din. Kayang ibalik sa iyo, ano sabi sa Old Testament? Yung ninakaw sa iyo ng magnanakaw, ay baka 7 times kayang ibalik sa iyo ni Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Amen. Hallelujah. So, tingnan nyo. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Hallelujah. Oh, malaking pag-aaral na yan. Baka kulang isang araw dyan para sa study. Bakit po? Number 1, nasaan ang temple? Wala pa. Number 2, sino si Melchizedek? Sabi, priest of God ng Salem. Pero sino siya?
Eh, ang ganda ng sabi ng Biblia. The priestly ministry of Jesus Christ is more than Melchizedek. Sabi sa Hebreo. Grabe. So, anong gagawin natin dito? Okay. Closing. Basa. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits. The first fruits of your crops. Mga kapatid, hindi pa natin pinag-uusapang maigi yung first fruit. Ha? Nasa tithes pa lang tayo. Ha? Pero lahat ng ani mo, alalahanin mo ang Panginoon, yung first fruit mo. Pag sumweldo ka, wag mo. Kasi pag sumweldo tayo, ganito ginagawa natin. O, sumweldo ko, bawasin ko yung sa Meralco, bawasin ko yung ganito, bawasin ko yung ganito, bawasin. Sabi nga, i-honor mo si Lord first. Seek first, first, first. Kaya pag tumanggap ka ng pera, isipin mo muna. Praise. Okay. Praise. Okay. So, ibig sabihin, yung tithes and offerings natin, very clear, it's an honor to the Lord. Okay? Mga kapatid, pag-honor natin to sa Panginoon. Praise. Check. Okay. Thank you po. So every time, kaya nga sabi doon, bring your tithes into the storehouse or the temple. Why? Because it is honoring unto God. Kapag dinadala mo, at mga kapatid, kahit kailanman, hindi tiningnan ng Panginoon ang laman ng sobre natin. No. Mapapiso yan, mapa 1,000 yan, mapa 1,000,000 yan, yan ay walang pinagkaibahan sa Diyos. Ang hinahanap nila ng Panginoon dyan, gaano mo ako ino-honor ng wealth mo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Hindi rin natin pwedeng pagmalaki na, ay ako ang pinakamalaking tithes dito, ay ako ang malaking tithes dito. No, hindi po ganoon ng Panginoon. Our tithes is the same with the Lord. Piso yan, 1,000 yan, 1,000,000 yan, iisa yan sa Panginoon. Hallelujah. It is honoring. Oh, church, I will close on this. Balik tayo kay Queen of Sheba. Ano sabi sa Bible? Grabe, ilang kilong ginto yung inoffer niya. Tayo muna, babasahin ko ha. Punta nga po kayo ulit. First Kings. Okay, punta kayo sa unang hari. O maaga pa, 9:10 pa lang. Sige, dito po ako magtatapos. Nabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon, unang hari, chapter 10, nandiyan na kayo? Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahirap na katanungan. Okay, talon tayo. Verse. Okay, verse 10. At ang hari, binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto. Ilang tons? Okay, iba-iba tayo ng version no? Oh, talents of gold. Talents. Yung talents of gold, yun yung panukat ng araw. Okay? Ito, ang ginamit dito ay kilo. 4,200 kilo na ginto. Grabe. Yung isang bar nga na 1 kilo, napakahirap. Nakikita nyo sa picture?
Yung kwadradong maliit na ganun, kung paano buhatin yon? Sa picture, kahit sa pelikula lang, nakita nyo pa paano buhatin yung gold bar? Walang bumuhat ng gold bar na ganyan. Styro yun. Ganyan ang buhat nila. Ma'am, ang bigat nun. Ito, 4,200. Ito ang tanong. Mga kapatid, tingin ba natin kailangan ng pera ng Diyos? Bakit hinihingi niya sa atin? One, it is honoring your God. It is honoring our King. At pangalawa, para matugunan. Okay? Ito ay pagbibigay ng galang sa iyong hari. Ito ay Queen of Sheba. Dahil kinikilala niya si Haring Solomon na hari, yung pag-honor, hindi mo kailangan magbigay. Pero dahil yun ay hindi lamang kultura, nakaugalian ano, kung paano ka lalapit sa... Kaya nga sabi sa ano to? Sorry, nakalimutan ko yung verse. Sabi sa Exodus, do not appear before God empty-handed. Huwag kang haharap sa Diyos na wala kang dala-dala. Why? Because it is your honoring to God. Ngayon, nasa Old Testament yan. So, gagamitin mo yung New Testament. Ano sabi sa New Testament? Romans 12. Offer your life to God as a living sacrifice. Bakit? Kailangang may handog ka. Kailangan may handog tayo at ang i-offer mo unang-una, ihandog mo yung buhay mo bilang handog na buhay. Hindi handog na patay, handog na buhay. Si Pastor Bob, ako po ay naniniwala sa doctrine ng salvation na Romans chapter 10, kung sino mo ang tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Ako po ay naniniwala dun sa talatang yun. Doctrine ko po yun. Marami na ako nakadebate ron. Sabi sa Bible paano yung nagbigti? Ay, hindi ko masasagot yan. Bakit? Paano kung yung huling hininga nagsisi? Hello? Doctrine yan. Huwag mo i-judge. Kaya lang itong masaklap. Sayang ang buhay. Sayang ang buhay. Magagamit ka pa ng Panginoon tinapos mo na. Oo, nakapagsisi ka. Sayang yung buhay mo. We are designed for a purpose. Hindi dinisign ni Lord ang purpose ng buhay natin, kitilin natin. Hello? Di ba, Kuya Rolly? May purpose si Lord? Amen? Hallelujah. So, i-honor natin si Lord. Ito ngayon si Queen of Sheba, pag-offer niya kay Lord, ito maganda kay Lord. Kahit, ano yan, sabi ng mga scholars, we cannot outgive God. We cannot outgive God. Kahit anong laki ng bigay mo sa Diyos, hindi mo mahigitan ang bigay sa iyo ng Diyos. Hindi po. Basahin natin. Verse 13. Nung paalis na si Queen Sheba, ano sabi dito? Tayo muna, anong binigay niya kay King Solomon? 4,200 kilong ginto, napakaraming pabango, napakaraming batong hiyas. At kailanman, take note, kailanman hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na binigay ng hari ng Sheba. Walang makapantay. Grabe, siguro baka yung factory ng pabango, dinala na dun sa kay Haring Solomon Sabi diyan, hindi matutumbasan yung pabangong bigay. Okay? Ano pa? At yung kahoy na binigay, wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. Church, hindi ito gawa-gawang istorya. Si Josephus po, meron pong tinatawag na
ano yun? Yung Antiquities, Book of Antiquities yata yun. Hindi ko po mabasa yun ng buo, napakakapal. Okay, kahit e-book siya, hindi ko siya nabasa ng buo, ano lang. Ano yun? Hapyaw-hapyaw lang. Si Josephus po ay isang general ng Israel nung panahon na dinestroy ang temple, AD 70. At dun sa Antiquity of Wars, dun sa kanyang book, minention niya ang Queen of Sheba. He is a general sa army and he is a historian. Yung book niya hanggang ngayon, meron pa ang tao hanggang ngayon po. At ngayon, praise God, naka-PDF na po siya. Okay? Thirteen muna. Thirteen. King Solomon gave the Queen of Sheba, nung mabigay na ni Queen Sheba yung kanyang pag-honor kay King Solomon, nung umuwi siya, hindi pumayag ang mahal na hari na umuwi siya na walang dala. Why? Ganun si Lord. Kapag nakita ni Lord yung pag-honor mo sa Kanya, hindi pwedeng umalis ka na walang dala-dala. Hello? Hallelujah. King Solomon gave the Queen of Sheba her every desire. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Pastor, kahit anong hingin ko, yes, kahit anong hingin mo. Bakit? Kasi kung ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi ka hihingi ng wala sa kalooban ng Diyos. Amen? So kahit anong desire mo, ibibigay ni Lord. Why? It is the Holy Spirit praying inside of you. Okay? Ano pa? Whatever she asks. Wow! Ano yung gusto? Ano pa yung hiningi? Alam niyo po ba kung paano mga Bible scholar dito? Alam niyo kung paano mangako ang hari sa Bible? Yes! Ano sabi lagi ng king? Even the half of my kingdom will be given to you. Grabe. Hallelujah. Kaya pag ang king na please natin, sasabihin sa inyo, Lord, kahit kalahati ng aking kaharian. Besides what he had given her out of his royal bounty, then she along with her servants returned to her own country. Verse 14, maganda yung 14. The weight of gold that came to Solomon annually was 25 tons. Ang isang tan ay 1,000 kilo. Times 25. 25,000. So yung binigay ni Queen of Sheba ay 4,200 lang. Ito 25,000 kilo. Besides what came from merchants, traders, merchandise, and all the Arabian kings and governors of the land, King Solomon made 200 large shields of hammered gold, 15 pounds of gold went into each shield. Sabi doon, sa ibang translation niya, ang magandang translation, hindi lang yung nasa bounty ni King Solomon, hindi lang yung kaya niyang ibigay sa Queen of Sheba, pati yung mga ibang offering na inihahandog kay King Solomon, ibinigay niya sa Queen. Grabe matuwa si Lord, ano? Hallelujah. Tingnan mo naman, anak ka. Sabi sa Bible, pag ang anak ba humingi ng tinapay sa kanyang ama, kahit masama ito, bibigyan niya ba ito ng alakdan? Hindi. Kung yung masasamang tao, masasamang tatay, kayang magbigay ng mabuti sa anak niya, gaano pa kaya ang iyong ama nasa langit? Grabe. Ama mo na siya, hari pa siya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May napulot po kayo? May natutunan kayo? Amen. Hallelujah. So, church, yung instruction pakinggan natin
Ano yung instruction? Meditate God's instructions, God's law, day and night. Seek first the kingdom of God and His righteousness, His principles. And all these things, food, shelter, clothing, will be added unto us. Part 1, kung gusto nyo pang maintindihan maigi ito, balikan nyo po yung part 1, balikan nyo po yung part 2, nasa YouTube po lahat ng ating preaching, balikan nyo yung 3 chapter na yun, nandun yung foundation. Okay, hindi tayo nagpipreach patungkol sa pera, ang born again Christian Church ay hindi po mukhang pera. Pero, ang pera po ay biyaya ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Glorify your name, O God. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, sa 3 linggo na pinag-aaralan namin ito, Panginoon, ang prinsipyo mo, kung paano ka namin unahin at ang iyong katwiran, Panginoon, your righteousness, Lord God. Lord, sa konteksto ng talatang iyon sa Matthew 6:33, malinaw na sinabi mo, Panginoon, huwag kaming mabalisa, huwag kaming magulumihanan sa mga maraming bagay. Kung yung ibon nga na hindi nagtatrabaho ay pinapakain mo, Panginoon, higit pa ba ang ibon sa amin? Kaya, Father God, I pray na sa mga napag-aaralan namin, Lord God, meron kang principles na iniiwan sa amin, Panginoon, to give our tithes and offering. Yung tithes namin, Lord God, the 10% of our blessings, Lord God, na binibigay mo sa amin. At kasama po rin yung offerings namin, Lord God, yung bukal sa loob namin na magagamit pa namin sa ibang bagay. Na yung iba tinatawag itong church project, Lord God, or kung saan makakatulong pa mga offering, Lord God, na hindi lamang ang iglesia ang nahahawakan. Iba pa yung Panginoon na kinukonvict mo kami, Lord God, to seed. Magtanim, Panginoon, sa aming mga kapatiran, sa mga taong tinutulungan namin, Panginoon, ayon sa conviction mo sa amin, Lord God. Lord, huwag namin panghinayangan, Panginoon, ang perang ito. Sapagat ang perang ito, Panginoon, ay pag-honor sa iyo. Kaya alam namin, Lord God, ang lahat ng ito ay ibabalik mo sa amin, Panginoon. Thank you, Father, for your grace and your mercy, O God. And Lord, dalangin ko po, church, pwede po bang ilagay natin yung ating mga kamay sa ating dibdib? At kung may pagkakataon na nagagawa natin ito, neglect natin yung ating mga kaloob sa Panginoon, ang ating ikapo, lumapit tayo sa Panginoon sa oras na ito. Manalangin tayo. Father God, patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na wini-withhold namin, Lord God, yung aming tithes and offerings, Lord God. Imbis namin na bring sa iyong temple, Lord God, naiiwan namin to, iniiwan namin to, at may mga pagkakataon, Panginoon, hindi namin ito naibibigay sa iyo. Father, I pray, forgive us, Lord God. Forgive us, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Father, thank you for your grace and your mercy. Thank you, Lord, for your love. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyong kabutihan, patawarin niyo kami, Panginoon. Sa oras na ito, linisin mo ang aming puso. Lord, dalangin ko, lagyan mo ng takot sa aming puso na huwag namin galawin ang bagay na para sa iyo, Panginoon. Huwag namin galawin ang bagay na para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord, sa precious blood mo na naguhugas sa aming mga kasalanan, sa aming puso, sa aming isipan. Lord, maraming salamat po, Lord God. And Father, I pray as we worship you,
as we continually worship you, Lord God. Hallelujah. Let your word be upon us, O Lord God. Hallelujah. And this is our desire, Lord God. Hallelujah. Sa iyong presensya, sa iyong harapan, Panginoon. At maging yung mga kapatiran namin online, Lord God, o first time lang makapanood sa programang ito. Kapatid, kung first time ka man sa program na ito, pwede kang mag-comment kung paano ka namin ma-reach out, matulungan ka namin o anumang bagay, maipanalangin ka namin, willing kami tumulong sa iyo. Okay? Hallelujah. 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 Yes, Lord God. Oh, we worship you. We honor you. Sige. Chambers of your heart is the place where I walk with you and draw me to you, Lord. To the center of your heart is the place where I belong with you and draw me the chambers of your heart is a place where I walk with you and draw me to you, Lord. To the center of your heart is the place where I walk with you. Jesus, thank you, Father God. We glorify your name. Muli, Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. We continue, Lord God. Talagang, Lord, we thank you, Lord God, sa iyong word, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Yes, Jesus. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord.